Sa wakas ay huminto ito matapos ang misyon nito. Sa loob ng kulungan, nag-uusap ang grupo ni Yipiang. Sinabi ni Yipiang na tapos na niyang basahin ang kabanata. Pagkatapos ay isinara niya ang libro at sinabi, dapat tapos na sila doon. Fair na, nagtanong ang babae, saan pupunta? Sumagot si Yipiang, sa palasyo. Dahil ang susunod na ruler, si Tuubayan, ay iyong anak. At magiging commander din ng Imperial Guards ang iyong anak upang protektahan siya. Nag-aalangan ng babae, gustong tumanggi, wala akong lakas para protektahan siya. Narinig iyon, nagkistos ng daliri si Yipiang, isang bungkus ng mga kutsilyo sa kusina ang nahulog mula sa kalangitan. Sinabi ni Yipiang, ito ang mga veggie cleavers mula noong una kong simulan ng chi training. Ang kutsilyo ni Tuubayan ay walang limitasyon o kahinaan at maaaring gamitin ng 3 beses lang. Ang mga kutsilyong ito ay may ilang mga restriction at maaaring gamitin ng 999 na beses. Kinuha ng grupo ang mga kutsilyo upang suriin ang mga ito at nagtanong, kaya ba talaga nitong protektahan ang princess? Sumagot si Yipiang, walang problema. Basta hiwain nyo lang ang mga regular na demons ayon sa gusto ninyo. Bukod pa rito, ang mga veggie cleavers na ito ay lumampas na sa kanilang use limit. Tinuturuan ko ang aking disipulo ng chi training, kaya ang mga veggie cleavers ay magbibigay ng katumbas na power, natitiyak sa katatagan at pangmatagalang kapayapaan ng palasyo. Pagkatapos ay bumuo sila ng isang veggie cleaver squad at sumigaw, sige. Ang palasyo ay kukunin ng aming veggie cleaver squad. Pagkatapos ay lumabas sila at sinabing, tara na. Tapos na ang lahat ng Little Skull. Kunin natin ang palasyo. Sa Dawn Imperial Palace, may tumakbong sumisigaw, gulo. Nagpapanggap na namang silaw ba na Romeo? Inaasar niya ang maliit kong kapatid. Huwag kang tumakbo. Naisip ng babae na maalay ang kanyang tingin, napakasuklam. Nakita iyon, pinaalalahanan siya ni Lao Lao ba, opisyal na tayong miyembro ng Royal Army ngayon. Tigilan mo na ang pagtingin sa mga puwet ng mga palace maids at pagsipol. Sinabi ng perverted na si Lao ba kay Erge, hindi ko inasahan na ganito ka-sexy ang mga palace maids. Mag-iingat ako sa hinaharap. Nangyari, nagulat ang isang soldier, nakakita kami ng isang demon envoy na nagtatago sa Phoenix Pavilion. Narinig iyon, nagtaka si Lao ba, Phoenix Pavilion. Mukhang nahulaan ni Ergin ang sitwasyon. Sinabi niya, malamang na gusto niyang ambush ang nagbabalik na princess. Puntahan natin siya. Lumitaw ang isang scoundrel sa kalangitan sa itaas ng Phoenix Pavilion, tumatawa ng malakas. Lumabas, si Demon Envoy No. 2 pala. Matapos makita na nawala na ang Skull Warrior, sumigaw siya, nang ahas kayong ilabas ang inyong mga ulo at pukawin ako. Wala na ang Skull na iyon. Anong magagawa ninyo kahit na natuklasan niyo ang Divine Envoy na ito? Nagmalaki siya, ngayon, papatayin ko kayong lahat. Pagkatapos ay naglunsad siya ng atake sa mga tao at soldier sa ibaba. Sa lupa, lumitaw ang Veggie Chopping Squad. Sumigaw si Lao Demon Envoy No. 2, halimaw. Huwag mo nang isipin na magpakawala. Nandito ang Veggie Cleaver Squad ng Wuji Sect. Hindi nakinig ang kontrabida at lalo pang tumawa ng malakas upang pukawin sila. Nanginginig si Lao ba sa takot sa kanyang kapangyarihan at naisip, isang Divine Envoy iyan. Talaga bang gumagana ang mga Veggie Cleavers? Nagwala si Demon Envoy No. 2, ipinapakita ang kanyang kapangyarihan. Sumigaw siya, mga basura. Mamatay kayo. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang Demon Energy Blast upang salakayin sila. Nakita na natakot si Lao ba na halos umihina, sumigaw siya, huwag kang lumapit pa. At nagsimulang humiwa ng ligaw. Lumabas, gumana nga ang move na iyon. Hinati ng kanyang atake ang bola na lumilipad patungo sa lahat. Maging si No. 2 Demon Envoy ay tinamaan. Pagkatapos ay hiniwa siya ng pinino na parang pakwan bago mamatay. Nagawa niyang sumigaw, ako, ang matandang lalaking ito. Mamatay ako ng hindi patas. Pagkatapos, sumabog. Siya, dito, natauhan din si Lao ba at sinabing, holy crap. Ang Veggie Cleaver na iyon ay talagang overpowered. Ang kutsilyo na ito ay talagang may parehong nakakatakot na power tulad ng taong gumawa nito.
Matapos masaksihan ang estilo ni Lao Ba, dinaluhan siya ng mga palace ladies, nag-aawayan. Bastusan ka, ibig kong sabihin, hero. May girlfriend ka ba? Gusto ko siya muna. Hindi ikaw. Tingnan mo ang kanyang mahahalay na mata. Matapos makita ito, nagulat ang mga tao ni Nier nang malaman na ang kutsilyo ng Supreme Leader ay mayroon ding epekto ng pag-akit ng mga babae. Si Lao Ba, nalulunod sa kaligayahan, ay naisip, ang veggie cleaver na ibinigay sa akin ng kanyang majesty, the Emperor Master, ay tunay na isang divine weapon. Malamang na nasa Imperial Garden ang Emperor Master at binabati ang princess. Sa sandaling iyon, nagtipon ang lahat sa Imperial Garden. Sinabi ng princess kay Yipyang, na nangingisda, sa wakas ay payapa na ang Yan Guo. Salamat po, sect leader, sa pagtanggal kay Xinhuang at sa lahat ng mga demon envoys, sa paghiganti sa pamilyang Touba. Utang ko ang aking pagliligtas sa dalawang senior sisters. Hinding-hindi ko malilimutan ang inyong kabaitan. Walang emosyon na sinabi ni Yipyang, tumayo ka. Nag-ambag ang pamilyang Touba sa Boundless Sect sa loob ng maraming taon. Ito ay isang bagay na dapat nating gawin. Ihanda ang iyong sarili na umakyat sa trono at maging bagong king ng Yan Guo. Narinig ito, nag-aalangan ang princess, gustong tumanggi, hinding-hindi. Hindi talaga ako angkop na mamahala sa Yan Guo. Maraming mas may talento at mas angkop na tao kaysa sa akin. Hindi ko rin naiintindihan ang mga usapin sa politika. Lumingon si Yipyang at itinuro, ngunit walang iba ang may puso na protektahan ang Yan Guo. Tinanggap na ng Lord na ito ang iyong disipulo sa pangalan lang. Okay, tutulungan ka nila niyo sa loob ng 3 buwan. Tanungin mo siya kung may hindi ka alam. Inutusan ni Yipyang si Lanyo, sundin at protektahan ang princess. Naisip ng mga subordinate ng princess na may punto iyon at pinayuhan siya. Pakiusap, tanggapin ang utos ng Emperor Master na umakyat sa trono, Your Highness. Sa wakas ay tinanggap ng princess, salamat, teacher, sa pagtanggap sa akin bilang disipulo sa pangalan lang. Gagawin niyan ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabihan siya ni Yipyang na tumayo, tara na. Malapit nang magsimula ang New King Ascension Elder Conference. Sumama ka muna kay Long Yu. Sumagot ang princess, karamihan sa mga miyembro ng Elder Conference ay hindi sumasang-ayon sa akin. Pinaalalahanan siya ni Yipyang, sige. Pagkatapos, pumunta sila sa council chamber. Ang mga ministro sa magkabilang panig ay may mga mata sa likuran ng kanilang mga ulo, binabati lang sila nyo, nakakalimutan ang princess na naglalakad sa tabi niya. Sumimangot sila nyo ng hindi masaya, pinaalalahanan sila, batiin ninyo ang aking junior disciple sa pangalan lang, Touba yan, ang tunay na ruler. Nakita ito, magalang na bumati ang grupo, mga pagbati, Your Highness Princess. Si Touba yan ay sumunod kay Lanyo. Bamulong siya, pamilyar ba silang lahat kay Layang? Ipinaliwanag ni Lanyo, nakilala ko na sila dati. Sa totoo lang, ito ay isang transaction. Ang mga nagpapasaya sa akin ay itataguyod at uunlad. Ang mga sumasalungat sa akin ay mawawala ng malaking kapangyarihan. Ang mga alipin ay mawawala ng kanilang karangalan at ililista bilang nakipagsabuatan sa mga demons upang mapag-alitan habang buhay. Nanginginig si Touba sa takot sa kanyang kalupitan. Hinarap mo na silang lahat. Sinabi ni Lanyo, hindi pa. Mayroon pa ring ilang matigas ang ulo. Tingnan mo, nandito na sila. Sa oras na ito, binabati ng mga tao si Shimo Siang sa labas ng pinto. Magalang ding sinabi ni Shimo, pasensya na sa pagpapanatili sa inyong naghihintay. Nakita siyang dumating, sinabihan siya ni Lanyo. Isang taong may mataas na virtue at prestige. Isang idol ng mga scholar sa Great Desert. Narinig ito, matapang na nahulaan ng princess, siya na naman. Umasa ba siya sa mga demons? Nakita siyang nakaupo sa upuan kasama ang mga ministro, malakas na minura ng traidor na ito, sino ang malaking ulo na iyan? Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang umupo sa pwesto ng counselor? Nananatiling tahimik si Amali, hindi sumasagot. Tamang-tama, dumating si Yipyang sa pinto. Sinabi niya sa kanya na siya si Zenny General ng bagong king. Si Yipyang ay mapagmataas pa rin. Nagtanong siya sa matandang lalaki, may problema ka ba?
Nakita na si Hypiang ang dumating, nagkunot ang mukha ni Shimo na parang puwet ng unggoy at sinabing siya iyon. Nakita ito, pinaalalahanan ni Lanyo. Bago umakyat sa trono ang bagong king, narito ang Emperor Master. Walang sino man ang pinapayagang magkaroon ng anumang ulterior motives. Sumigaw siya sa lahat, sundin ang halimbawan ng Emperor Master. Sinusubukan ni Lanyo na sabihin sa kanila na umatras kung natatakot sila. Narinig ito, hindi nang ahas si Shingo na maging walang ingat. Umupo si Hypiang sa upuan ng Pangulo. Nagmamalasakit siya. Sinabi niya kay Lanyo, hindi na kailangang magsayang ng salita sa matandang lalaking ito. Ang mga nahuli ay dapat parusahan. Mga bantay, alisin ang mga upuan na iyan. Agad na dinala ng mga soldiers ang kanyang upuan sa labas. Nagpatuloy si Hypiang sa negosyo. Magpulong tayo ng nakatayo. Sino ang sumusuporta sa pag-upo sa trono nito o bayan? Sino ang sumasang-ayon? Bago pa man sumagot ang sinuman, nagsimulang tumalon-talon si Zima. Ako, ang matandang lalaking ito, ang unang tumututol. Sinabi ng matandang ulol na masyadong bata si Tabayan at hindi nagpakita ng anumang talento sa pamamahala ng isang bansa. Bukod pa rito, mayroon na akong angkop na tao sa isip para sa Rain King. Para sa kapakanan ng Great Desert at Rain Nation, hindi ako pumapayag. Hinihingi lang ng matandang ugok na iyon ang suntok sa mukha. Inutusan ni Hypiang si Wang, Master J mo ay pagod. Hayaan mo siyang magpahinga sandali. Sa sandaling nagsimulang sabihin ni J mo, ako, ang matandang lalaking ito, ay matuwid at tiyak na hindi susuko sa kapangyarihan. Itinuro ni Wang Yang Lului ang kanyang heater sa ulo niya mula sa likuran at binigyan siya ng lead candy. Blam! Agad na natulog si J mo ng 1,000 taon. Lahat sa bulwagan ay nagulat at natakot sa kanilang nakita. Madilim na sinabi ni Hypiang, magpatuloy ang pagpupulong. Inihayag ni Hypiang habang umuungal ang kanyang boses, sisimulan ang huling boto. Sino ang pabor? Sino ang laban? Ang mga laki ni Jimo, takot na takot, ay lahat nagtaas ng kanilang mga kamay sa pag-ayon. Swish! Matapos iyon, lahat ng mga officials ay sinabi, sumasang-ayon kami sa panukala ng Imperial Tutor. Narinig iyon, umalis si Yip, inutusan, kung gayon, mangyaring ihanda ninyo ang inyong sarili at gawin ang inyong makakaya upang harapin ang Great One Calamity sa loob ng 3 araw. Magalang na nakinig ang pulutong at sumagot, Column, Imperial Tutor. Bigla, nagsimulang mag-overthink si Tabayan, ngunit nag-aalala ako. Pinaalalahanan siya ni Lanyo, hindi na kailangang mag-alala. Iwan mo sa akin ang mahirap na bahagi. Agad namang pinangunahan ni Lanyo ang mga tao papasok sa Heavenly Prison. Gabing-gabi na noon bago ang koronasyon. Pagdating pa lang niya, sabi ng mga soldiers, Lord Tabagbuang lang ay narito para makipagkita sa iyo. Pumasok si Lanyo sa kanyang selda at sinabing, ang Heavenly Prison na ito ay hindi lugar para tirahan ng tao. Nakakapangilabot, kahit ang insenso na ito ay amoy kakaiba. Magiging maikli lang ako. Sinabihan niya ang kanyang katulong na sindihan ang 3 insenso. Sabi ni Lanyo, ikaw ang anak ng dating Rain King, si Tabagyan, tama. Nabalitaan kong nakulong ka dahil sa pagsubok na pigilan ang koronasyon ng iyong ama, kaya may tapang ka rin pala. Narinig ang papuri, mahinhin na sinabi ni Tabagbuang, pinupuri mo po ako, Lord. Ito ang dapat gawin ng bawat scholar sa Rain Nation. Hindi ito karapat-dapat banggitin. Lubos akong pinarangalan na bibisitahin mo ako sa abang kulungan na ito. May maitutulong po ba ako sa inyo? Sinabi ni Lanyo na naniniwala ang bagong king, si Tayan, na siya lang ang karapat-dapat sa trono at siya ang magbabalik sa Rain Nation. Ngunit dahil nagbigay ng utos ang aking master, hindi siya nang ahas na sumuwi at siya muna ang uupo sa trono. 3 buwan mula ngayon, bababa siya sa trono para ikaw ang pumalit. Ano sa tingin mo? Tumanggi agad si Tabagbuang. Ayoko, dapat tama ang title at nararapat ang duty. Minsan kong pinigilan ang aking yumaong ama kaya hindi ko ito tatanggapin. Ang Rain Nation na ito ay dapat ipasa kay Tabayan, isang dalagang may malinis na puso. Para sa kapakanan ng bansa, gagawin ko ang aking makakaya para tulungan siya.